So, hindi mo kailangan na, alam mo yung mag-a-adjust, ganyan. Maliban na lang kung willing kang mag-aral. Hi mga kaswisi! So, nagbabalik po ako ulit sa aking YouTube channel. Ayan. So, nandito na naman tayo sa ating episode for today. Ayan. So, bago ang lahat mga kaswisi, ay kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, so please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan. So, medyo nabago yung aurahan ko ngayon. Kasi napakainit ngayon dito sa bansang Hong Kong, ay kung saan ay nandito ako ngayon. Currently, nagtatrabaho. Ayan, so napaligo lang din, napaaga lang din. So, ito na yung aura ko ngayon. Ayan. So, dito kasi mga kaswisi, ang pag-uusapan kasi natin ngayon ay kung meron nga ba dapat pag-aralan sa OWA, no? Kapag ka tayo ay pupunta ng bansang Malaysia, no? Kung saan nanggaling na ako doon, nakapagtrabaho na ako doon. At magbibigay lang ako ng tips and ideas dito mga kaswisi. Based yun sa experience ko. Ayan. So dito mga kaswisi, ang lahat ng sasabihin ko ay based yun sa experience ko. No? So, shout out nga pala dito sa ating kaswisi na nagtatanong. Ayan. So makikita nyo na yan sa screen, no, mga kaswisi. Itong tanong na to ay magbibigay sa atin ng tips and ideas dito, no? Lalo na sa mga first timer na gustong itry ang inyong kapalaran sa bansang Malaysia. Yan. So dito mga kaswisi, kaya tayo nagkakaroon ng PIDOS at saka OWA. Yan. Kasi ang tinatanong ng ating kaswisi ay about sa OWA, no? So ano ba itong OWA na to mga kaswisi? So, ito yung Overseas Welfare... Ay, mali. Gago! Overseas Workers Welfare Administration. Yan. Kung saan, isa ito sa ahensya ng gobyerno natin na kung saan, magkakaroon tayo ng protection, no? Bago tayo umalis ng bansa natin. Meron tayong mga tinatawag na mga seminar katulad nito. Ang usually kasi ang nangyayari dito mga kaswisi, base kasi yan sa kung saan bansa ka papunta mga kaswisi. Kasi pag sinabing OWA, dito tayo nagkakaroon ng mga basic knowledge, no, about sa mga culture, sa mga language na meron. At the same time yung preparing, pinaghahandaan na tayo na ito yung bansang pupuntahan, ito yung konting background ng history, ganyan. Tapos yung population, yung laki ng bansa, ganyan. Tapos yung tradisyon, pagkain, language yan especially. Kasi may bansa kasi na kailangan tayo mag-take ng exams para doon sa bansa na yun. Kaya nga tayo nagtitake ng exam dito mga kaswisi, kahit paano meron tayong knowledge at may matutunan tayo, basic lang. Kasi pagdating naman natin doon sa bansang pupuntahan, talagang kailangan nating, alam mo yun, yung masasabi mo yung, kahit paano may idea ka na kung paano mo siya ipopronounce, paano mo sasabihin. Kasi may mga accent kasi yan, di ba? Based yun sa, sa sasabihin mo. May mga tone, ganyan. Lalo na kapag Hong Kong ang usapan kasi may mga words sila na merong level 1, may level 2, may level 3, level 4, level 5, may ganun. So, depende yan sa bansa mga kaswisi. So, since dito sa Malaysia ang usapan natin mga kaswisi, and usually naman English ang language nila, no? So, hindi mo kailangan na, alam mo yung mag-a-adjust, ganyan. Maliban na lang kung willing kang mag-aral ng bahasa Malayo kasi yun yung salita doon. Kung halimbawa, Indians ang amo mo, so kailangan pag-aralan mo yung Tamil, no? Pero para sa akin, hindi mo na kailangan gawin yun kasi in the first place, English naman
ang mga salita nila doon, nakakaintindi sila ng English at hindi mo na kailangan na mag-adjust para sa kanila kasi international language naman ang English. So, depende na lang yan kung British accent ba ito or American accent. So, depende yun mga kaswisi. Ayan. So, usually pag sa Malaysia naman mga kaswisi, it's more on history, tradition, pagkain, yung mga employers na meron doon sa Malaysia, which is yung Indians, Malays, at saka Chinese. Yan. So, para sa akin, based sa experience ko nung nag-OWA ko, it's more on seminar lang naman yun. At saka, kung Malaysia lang naman ang pag-uusapan natin, it's more on, ano naman, yung pag-i-explain lang naman nila, yung paghahanda mo, na pagpunta mo doon sa Malaysia. Tapos yung mga dadalhin mo, ganyan, na usually ini-explain na doon kung paano, ganyan. Tapos yung karapatan mo, syempre. Yung magiging karapatan mo, syempre, na kung alimbawa, sinasaktan ka, alam mo kung saan ka pupunta, ganyan. Tapos yung mga embahada natin na willing tumulong, ganyan. Basta tawagan mo lang ito yung mga hotline na ito, mga ganyan ba. So, no need to worry if Malaysia yung iyong pupuntahan, no? Kapag ikaw naman ay may planong pumunta ng katulad ni Hong Kong, ni Taiwan, ganyan. So, needed mo pag-aralan yung mga salita nila, which is Cantonese and Mandarin. Yan. So, pwede rin naman mag-aral ng Mandarin kung nasa Malaysia ka na, paunti-unti, kasi kahit pa paano, makaka-adapt ka ng mga salita nila doon. Pero syempre, alam mo yun mga kaswisi, iba pa rin yung kahit pa paano may knowledge ka sa mga ganyan salita para hindi ka rin nabebenta. Diba? Syempre, mararamdaman mo yun kapag ka nabebenta ka or pinag-uusapan ka ganyan. So, yun lang naman ang aking tips and ideas dito para sa inyo. Ayan. Nung time na ako naman ay na-experience na mag-OWA mga kaswisi, dahil nga pandemic no mga panahon na yun. So, hindi pa naman totally lockdown, pero naka-experience ako ng online kasi nga, 'di ba nga, dahil nagka-problema na nga way back 2020. 2020 mga kaswisi. January yun eh. Yun yung tatandaan ko. Tapos since online kami nun, so meron akong laptop, tapos yung iba naka-cellphone, ganun. So, lahat kami online. May da-download sa amin nun. Pinada-download kami ng Zoom meeting, ganyan. So, kukopyay mo yung link, tapos papasok ka dun sa link na yun, na kung saan merong magsasalita rin, mag-o-orient, tapos magde-demonstrate, no? Kung ano yung mga bansang pupuntahan at yung mga meron. Yan. So, usually, yun yung naging experience ko. Hindi naman na nagkaroon ng pa-exam kasi ang Malaysia naman ay English yung mga salita doon. At walang masyadong special doon. At yun lang usually. Basic lang naman. Kahit nung time na nag-training kami para sa PIDOS naman yun. At saka dun sa TESDA NC2. So, ganun lang din. Konting seminar lang. Then, pinauwi na kami kagad kasi hindi naman kami covered dun sa pagiging exam, sa magiging mga accent na salita, language, ganyan. So, hindi na ako naka-experience ng mga pa-exam. Pero nung nagawi na ako dito sa Hong Kong, so na-experience ko naman yun. So, ibang usapan naman na yun. Gago! So, yun. So, I hope na nagkaroon ka ng tips and ideas dito. Ayan. So, shout out again dito sa ating kaswisi na nagtatanong. So, I hope na nagkaroon ka ng tips and ideas dito. Ayan. At maraming salamat mga kaswisi kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo magkakaroon ng content for today. Ayan. So, I hope na nagkaroon ka ng tips and ideas dito mga kaswisi.
no, about sa ating episodes, no? About Malaysia and Hong Kong na rin, mga kaswisi. Ayan. So, hanggang dito na lang ako, mga kaswisi. Bye!